Magandang araw po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon itong patungkol dito sa mga sinasabi ni Ombudsman Rimulya. Alam mo natin mga kababayan, may mga pasabog din sila. May mga intelligence report din sila na nangyari pagkatapos itong pagsumite ng mga affidavit ng mga 18 Marines andoon sa Ombudsman. May mga pasabog din sila. Ito po, bago natin reaksyonan itong video nito ni Ombudsman Remulla, pakinggan muna natin ang kanyang mga sinasabi. I just received an intelligence report, and it seems to be very reliable. Sir, tuloy nyo. Sir, tuloy nyo. Aba, may pabitin-bitin pa. Alam mo natin mga kababayan na ano ang galaw dito ng Ombudsman. Bago tayo magpatuloy ito kasi, pag maglagay tayo dyan sa Ombudsman ng isang officer na ay ang dating politiko, magiging makulay ang kanyang pananaw. Lalo na ngayon sa mga ipinasang mga anomalya, mga naisa ng paimbestigahan sa kanyang opisina. Pero siya ay dating politiko at alam ho natin kung sinong nagluklok sa kanya dyan. At ang itong mga isinampa ngayon ng mga reklamo ng mga tao patungkol doon sa isyu sa korupsyon ay isa diyan ang kanyang amo na nagluklok sa kanyang posisyon. Kaya ano bang maaasahan natin dito? Fair ba 'to? Or pabor lang sa kanila? Sige. There was a delivery done in the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the Congress persons, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Okay dito na mga kababayan, base diyan daw sa mga deliveries sa mga 18 Marines ay nangyayari daw doon before sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito ang pagkakaintindi ko Dahil dito ay si Speaker Velasco. Alam mo natin kung sino 'to si Speaker Velasco mga kababayan. Ito po ang cashiering dati ni Tano. So, sa panahon ito ni Berarde, 'di ba? So, anong ibig sabihin dito mga kababayan? So, ito, intelligence report na natanggap na Remulla ay pinaniwalaan niya. Dito sa puntong ito, pinaniwalaan niya. 'Di ba? Pero pag patungo na doon sa amo niya, questionable na. Malabo nang nangyayari. Hindi ito nga, ang pangit kasi itong sobra talagang halata pero para talagang wala na tayong laban. Bakit po? Dahil sa kanila ang kapangyarihan. May kulay na kasi. Dapat kasi itong ombudsman, neutral. Wala kang pinapanigan na kulay ng politiko, kulay ng politika. Pero ang nangyari ngayon, aba, walang kung anong kulay dito. Kulay itim ba, kulay dilaw, kulay ano. Hindi natin alam. Basta may kulay. Picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was done. But actually,
they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least. Before the time of President Marcos. So, naniwala siya. Halata naman dito sa punto, sa mga sinasabi niya, sa expression sa kanyang muka, kanyang body language, mas naniwala siya dito sa kanilang exposing bago na may pinagkatiwalaan nilang resource daw base doon sa sinasabi niya. Reliable resource patungkol dyan sa malitang pera. Na nangyari doon bago pa sa panahon ni Marcos. Pero ngayon na panahon ni Marcos, patungkol din sa mali-malitang pera, questionable pa. One picture that showed, that was used in the affidavit, would show us that it was done during the time of Gord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit. Kaya nga, yun ang pinaniwalaan nyo. Yun ang pinaniwalaan lang nyo. Yung iba, pagkatapos na sa 2022 and above, questionable na. Mga kababayan, kung sino makapanood dito, kayo na mismo humusga. Kung paano natin dito makamtan, paano natin mapuksa itong issue ng korupsyon pag ganitong klase ang mga opisina na mag-imbestiga na sana magbigay ng kaliwanagan kung sino ang nagsasabi ng tama, sinong nagsasabi ng mali, na pagdating pa lang sila na mag-identify sa tama at sa mali, pinipili na lang nila. Dapat sana tanggapin lahat o ito may expose ka, ito may expose sa labas. Sino ba yung pinaparatangan nyo? Ipatawag natin dito para magkaalaman na kung totoo yung sinasabi o hindi. Pero anong nangyari? May pinaniwalaan sila na statement, may hindi nila pinaniwalaan. Anong ibig sabihin? Diyan pa lang may blockage na. Kung baga sa buti, dapat sana itong opisina ng ombudsman, dahil yun ang opisina na sila ang mag-imbestiga, sila ang may kapangyarihan doon sa pag-imbestiga sa mga opisyal ng ating gobyerno kung sino gumagawa ng kamalian. Ang hinahanap nila dito ay mali. Pero hindi mali ng mga taong mga inakusahan, kundi mali sa mga taong mga nagpahayag, mga taong nagsusumbong na may kamalian na naganap. Ang lupit, no? Palagay niyo mga kababayan, ano bang mapapala natin dito? Ano bang hinihintay natin dito? Ano bang solusyon na magaganap dito? Ano bang mangyayari dito? Palagay ko dito mga kababayan, ang labo. Ang labo itong succeed itong proseso. Dahil diyan pa lang sinasala na nila eh. Dapat hindi mo, pag halimbawa ito sa mga 18 Marines, may mga affidavit na, notaryado na ng abogado. So pinaniwalaan na ng isang abogado, bakit pa ako questionin niya? Ang nangyari. Pero ito, may isa lang punto na nahagip nila. Ito nangyari ito sa sa panahon ni Velasco sa 2022. Yun ang pinaniwalaan nila dahil kumapit doon sa Duterte. Diba? Ang kumapit lang sa Duterte, may kredibilidad. Pero ang kumapit kay Marcos, questionable. Walang kredibilidad. That was actually taken before we assumed office.
maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Pero yun naman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. So, paatras pa, before 2022 pa, 21, 20. Ibig sabihin, sabihin na lang natin, sa buong administrasyon ni PRRD, mali-maliit ang pera na. Yun ba ang gusto mong ipalabas sa Rimulya? Pagka nangyari kasi dito mga kababayan, no, nabulgar ang nakawan nila. Ang palusot na lang nila, ay may nakawan naman din sa panahon ni Duterte. Hindi man lang sa amin ang nakawan, panahon man lang Duterte ang nakawan. Ang gusto lang sana dito, itong nakawan ito, na nahuli na, kailangan may resolba. 'Pag may nakawan na nangyari sa Duterte, okey isusunod ng i-process. Hindi lang yung gagawin na diversyon para matabunan yung nakaw ni Marcos, 'di ba? At parang tinatabunan lang nila, mas una sila, sa kanila na-booking, Ibig sabihin, maabsilto sila dahil, may unang, nakawan. Resolbahin muna 'to ng booking ngayon. Pagkatapos maresolbar, may nakawan pa, sige, diretso. Puwede naman, 'di ba? Pero pinili nila, Saka natin ang magiting na ano, hira nito. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with the picture of the ship. Alam pala 'to ni, dating, Congressman Mike Defensor. Mike Defensor, sana mapanood mo 'tong, press ko ni ano, Remulla para magkaroon ka ng reaksyon kung anong masasabi mo rito. Alam mo daw yung mali-maliit ang pera din dati. Yung pagkakaintindi ko rito, dahil yun sa mga naratibo niya. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it. I'll find out again, but it's a very reliable person telling me that picture. O, di ba? Pinagkakatiwalaan agad nila yung mga resource person nila. Pero itong nagpresenta ng mga Marines, isunable, hindi sila naniwala. Doon sa ibang mga mas matibay ang sa kanila. Saan ka pa? Namimili ka. Ombudsman ka sana, dapat parehas ang trato mo. 'Pag halimbawa may nag-gather ka na investigasyon, may nag-gather ka na impormasyon sa kabila, pantay. Yung isa kinakandong mo, yung isa patapon na. Tapos ang mangyayari dito, itong mga Marines ay sila ang madidiin, 'di ba? Masisira pa ang kanilang pagkatao dahil lumabas sila na sinungaling. Pero may kinuha naman kayong isang ebidensya na gagamitin ninyo laban doon sa kabila. Na may nangyari ding nakawan, sabi mo, may nangyari ding malita, may nangyari din na delivery ng pera sa panahon before kay Marcos. Was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. Sabihin mo na lang, sa time ni Duterte,
Andiyan na, nagbanggit ka na ng speaker, eh. Yung speaker na si Velasco, yun ang ka-sharing ni ano, ka-sharing ni Cayetano dati. Banggitin mo na, sa panahon ni Duterte. Tapos nabanggit na yung pangalan ni Velasco, si Lord Velasco. Ka-sharing ni yun ang huli, kapalit ni Cayetano. So, posible ba rin na sa panahon din ni Cayetano meron ding delivery ng pera? Gusto malinaw, ha? Dahil before 22, dahil simula sa before sa 22, si Cayetano, mayroon ba ding delivery na nangyari? Tulad ngayon sa mali-malitang delivery? Ginawa nila 'to, ha, mga kababayan, not for clearer information, clearer sa para mas malinaw sana yung saan patungo yung ebidensya. Pero dinalabo, eh. Dinubihan yung ebidensya ng 18 Marines. Linagyan nila ng bulok para magiging lahat, bulok, 'di ba? Tapos sa isang bulok, kumuha sila doon na makikita nila ito, maganda pa 'to. Yun ang panakipbutas nila. Yun ang diversion issue na gagamitin nila laban dito sa mga issue sa korapsyon sa dito na administrasyon. Para yung sinasabi na, "Ang pangit naman ng ano mo, ginawa mo." Sabi naman, yung ginawa ni ano, pangit man din yun. Parang gano'n, 'di ba? Dahil may issue sa nakawan ngayon, sabihin mo naman may nakawan man din dati. Ibig bang sabihin maabsuelto na ang nakawan ngayon dahil dati may nakawan? Kahit ba may nakawan dati, itong nagsumbong ngayon na may nakaw ngayon, wala ng kredibilidad. So there was a delivery of money already at that time. So it's the same place like it's Same experience. Same experience. Yes, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan eh. Ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun. Kaya nga, may kanya-kanya man silang affidavit, kaya pinag-confine na lang ang kanilang affidavit. Dahil ang abogado nila ay isa lang ang abogado. Isa lang ang nagnotaryo sa kanilang lahat. 'Di ba? Mahirap ba yun intindihin? Abogado ka, sir. Bakit mo naman imbestigahan na itong dinadala na sa opisina mo sa ombudsman ay notaryado na? Bakit pa questionin mo ang notary na mga dokumento? Wala naman ang kaso doon sa nagdala ng dokumento. Wala ang kaso sa nag-submit ng reklamo. Ang may kaso, ang mga taong inirereklamo. Kailangan sana ipatawag mo kung sino yung involved doon at tanungin mo kung totoo ba yung sinasabi sa nagsumbong, sa nagreklamo. Abogado ka sana, sir, eh. Ang problema lang kasi
Yun nga ang sinasabi ko kanina, pag-umpisa pa lang natin, na mahirap 'pag ang naghawak ng posisyon dito sa ombudsman na mag-imbestiga ng mga pulitiko na siya ay dating pulitiko. Magiging bias yun. Kasi neutral ka, wala kang pinanigan. Kaya nga sa hustisya nakapiring, eh, makikinig ka lang pero siya, eh, dilat-dilat yung mata, naghanap pa rin ng ebidensya ito. Bakit? Bakit ka ikaw hindi kailangan tatanggapin mo lang yung reklamo tapos idaan mo sa tamang proseso, hindi yung pagdating pa lang hinusgan mag-imbestiga ka rin, iimbestigahan mo rin yung dumaan man sa proseso kaya gumamit sila ng abogado, eh. Ano sa palagay mo, itong abogado na nag-guide dito sa mga saksi o sa may mga kaalaman talaga sa nangyayari sa nakawan ngayon sa ating gobyerno, loko-loko yung abogado, hindi alam yung proseso? Paano nila madala ang mga legal na mga documents hanggang dumating sa opisina mo? Tapos ngayon, oh, napakinabangan mo ang mga dokumento ng mga affidavit, may nasilip kayo doon na, ito pala sa pagkakataong ito hindi pa si Romualdez itong speaker, si Velasco pa. Sa panahon pa 'to ni Duterte. Ibig sabihin may delivery din ng pera. Na-mention mo pa kanina, may isang tao na doon dineliver, bakit di mo pinangalanan? Para magkaroon din ng fairness, pinangalanan na 'to nila dito, eh. Ito sa 18 Marines, pinangalanan na nila sino tao yung mga dinala, saan nila dinala yung pera. May pa-suspense kayo, anong ibig sabihin nun? Cover up, para ma-divert yung atensyon. Dumihan ninyo yung affidavit ng sabihin natin kalaban, ang problema kasi ito pulitiko, eh. Dapat sana fair, dapat sana neutral yung nasa ombudsman, hindi yung nakailig sa kabila. Wala talaga, patay talaga. Tulad ng nangyari sa ICI. Alam mo na ito sa ICI, sinong nag-create ng ICS, ang Office of the President, sinong nag-appoint doon sa sinong ilagay sa ICI, presidente. Nung inimbestigahan na yung anak, ayun, closed door. Bias, independent pa daw. Bakit magiging independent na yung nag-create ay sangkot? Ano tayo, loko? Lagi lang linuloko? Kaya dito mga kababayan sa pananaw ko dito, hanggang maano 'to, eh, mawawala 'to, eh. Dahil ano 'to, bago 'to umabot dito patungkol dito sa nabanggit patungkol dito sa issue ng, corruption dun sa mga dating sinasampahan, eh. Ang gusto lang dito, eh, isasauli yung pera para yung isasauli yung pera maibalik daw din sa treasury natin. Tapos ano bang pananagutan ng magsauli ng pera na nagiging, state witness? Absuelto, 'di ba? Halata naman. Sino yung kinulong nila? 'Di ba yung kalaban din nila taga Cavite? Nakikita natin sa pattern dito, pulitika. Paano i-cover up?
itong nakawan. Dito na naman. Sunod-sunod na yung kabulastugan na ginagawa nila. Wala na sa tamang pag-iisip. Dahil ba naambunan din ng malitang pera? Tanong lang po. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Oh, bigita mo, patungkol dito sa 18 Marines. Yung pagkilos daw nila, hindi imposible daw namang mayari at hindi tugma. So, malabo sa katotohanan. Hindi pa nga nag-umpisa mag-imbestiga. May desisyon na. Ito po mga kababayan, sino bang magdesisyon dito? Na hindi pa narinig yung salaysay sa inirereklamo, yung nagrereklamo pa lang. O, inaya ba 'to sa impeachment process? Na salain muna kung may substance ano ba yun? Tama sa sufficient in substance? Ang proseso dito, notaryado, ang affidavit. Pwede man matanong itong magkaroon ng fair na investigasyon. Handa naman 'tong mga 18 Marines magpaimbestiga, kaya nga ginawa nila. Dahil 'pag submit ka ng affidavit at notaryado at isasalang mo, pinangalanan mo ng tao, handa ka na sa sarili mo sa anong mangyaring imbestigasyon. Pero dito pa lang, sa bungad pa lang, hindi pa napatawag yung isa na rereklamo mo, inaabsuelto na yung inirereklamo mo, ikaw na ang hanapan ng mali. Ibig sabihin ngayon 'pag magreklamo ka, imbestigahan muna yung kredibilidad mo. Dahil 'pag yung kredibilidad mo hindi tugma do'n sa sinasabi mo, kahit totoo naman yung nakita mo. Halimbawa ako, may criminal record ako. Dati akong labas sa kulungan. Sabihin ko lang, ang kaso ko ay, pagnanakaw. Tapos may nakita akong nagsasaksakan. Tapos yung natapos yung krimen, naghanap na ng hustisya yung mga biktima. At ako'y lumabas. Sinasabi ko noon, nakita ko yung sinaksak siya. Dahil ba ako'y dati akong konbiktado, hindi na ako pinaniwalaan na nakita ko yung krimen. Ganun sana. Di ako abogado, grade 6 lang ako, sir, pero ganun lang kasimple sana yung ginawa nyo. Huwag niyong sirain yung Office of the Ombudsman dahil lang sa inyo, sa politika sinisira niyo yung institusyon. Matatag na institusyon ng Ombudsman. Ginawa yun ng institusyon para mapigilan, para maimbestigahan itong mga anomalya sa gobyerno dahil ang tinututukan dito ang mali ng mga ginagawa ng mga nagtrabaho sa gobyerno. Pero paano 'to? Makikita ang mali ng mga taong ginawa sa tao ng gobyerno. Itong nagreklamong hindi empleyado sa gobyerno na sa ngayon ay magreklamo, hindi mo bigyan ng pagkakataon. May we confirm yung yung sinasabi nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Ombudsman? Oh, I think that our investigators, fact-finding natin, the fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't di ka mo kami ng 18 kayong pipirmo? Then kakausapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong binamahan.
Di ba? Yun nga, magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng opisina namin. Kaya dapat, Hindi sinasabing sasayangin ang oras, yung mga tao na yun hindi sinasayang ang oras niyo. Sila ang nagagugol, sinasayang ang oras nila instead na maghanap buhay sila, ginagawa nila yon para doon mapuksa itong korapsyon. Kung sa palagay mo, bildado sila sa pagiging, nagreklamo sila, may sahod sila diyan, kumikita sila diyan? Tapos sabihin mo, "Huwag mong aksayahin yung oras namin." Binabayaran kayo ng gobyerno para magserbisyo, kaya inaaksaya man ng ibang tao dahil kayo'y tumatanggap ng posisyon na yon, trabaho ninyo yun, bayad kayo, hindi yung sinasayang yung oras ninyo. Bayad kayo kahit kay tulog, bayad kayo ng sambayanang Pilipinas. Kahit naligo kayo, kahit kumakain kayo, kahit tumatae kayo, habang kayo ay empleyado ng gobyerno ng Pilipinas, binabayaran kayo. Kahit pagdighay ninyo, kahit pag-utot ninyo may bayad kayo. Ginagastos niyo ang pera ng gobyerno. Now, you know, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Di siya nawala kahit minsan? o ibig sabihin natin, hindi siya nakasama lahat. Pero may nasamahan siya, napatunayan niya na may delivery. Wala nang, hindi na credible. Ganon. Tulad ng sinasabi ko kanina, 'pag may nakita kang tao, nakakita ka ng tao na sinaksak, isang saksak lang, nakita ko, ilang saksak, nakita ko lang isa. Saan tumama? Sa tenga. Pero yung tao, 'pag autopsy na, maraming saksak. Ibig bang sabihin walang kredibilidad ang kanyang nakita dahil yung tao na nakita niya, isa lang na tamaan sa tainga, tapos 'pag autopsy marami daw, marami pala, parang gano'n. At least naka-contribute sa krimen na nagawa, tapos nakita mo, napatunayan mo na nagawa ka, lalo na itong pera na ikaw talaga naghati doon. Ibig ba sabihin na yung sinasabi mo na kami ay nagde-deliver kasama yung ano ko, umabot kami sa 10 delivery, ang nasamahan ko ay 3 lang. Hindi mo na paniwalaan ang aking sinasabing 10 dahil alam ko, dahil sa sinasabi mo kanina may mga chat group, natural. May chat group, yung tsismosa, yun ba kayang trabaho, pera-pera? Yun ang tinatanong natin dito. Marami dyan. Siguro nakatatlong delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Pero sinasabi nun, 100 magkakasama. Tapos ano ba pagkakaiba dun? Parehas man lang din yung nakaw, 'di ba? Ibig ba sabihan hindi siya nakasama sa mga 200 or 100? 5 lang, 4 ang nasamahan niya, wala ng kredibilidad? Kasama silang lahat. Pag pumirma ka, lumagda ka sa affidavit na yun. Di ba dapat yan, personal knowledge? Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin. Kasi, ang hinahabol natin dito, yung kamalian pa rin. The act itself is still what we were after. Siyempre, Kamalian nga, kamalian ang nag-akusa, hindi kamalian ng mga taong nakagawa ng kabulastugan. Ang hinahanap mo diyan, ang mali doon sa nagreklamo. Paano?
pamapuksa itong anomalya ng ating gobyerno kung may magsumbong na ang hanapan niyo ng mali ay ang nagsumbong. Ito po mga kababayan na ginawa nila ito, dahil para wala na talagang gagawa na tulad nitong ginagawa ng mga Marines na magsumbong sila. Para bang pinakita na ba, sige subukan niyo magsumbong. May kalalagyan kayo, parang gano'n. Halos nang sabihin, anong panawagan ng Pangulo? Magsumbong kayo. Tapos ngayon magsumbong, kwestiyonin yung nagsumbong, hanapan ng mali. Instead na itong trabaho ng ombudsman naghanap ng mali doon sa mga nagtatrabaho sa gobyerno para hindi mapatuloy ang paggawa ng mali. Pero iba ang nangyari, ang mali sa nagsumbong, yung hinahanap ninyo. Gusto ninyong hanapan ng teknikalidad doon sa mga dokumento o doon sa mga ebidensya nga isinasubmit nila para mawala yung kaso. Yun. Gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to Paano malaman nga? Para bang nagsindi ka ng kandila, kakasindi po lang inihihipan mo na, paano mag-accumulate yung apoy? Pagsindi mo lang ihihipan mo na, papatayin mo na. Ano, usok na lang. Papunta na lang sa usok. find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action, kung sino talaga ang pwede managot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yun, sa date na yun. Kasi, ganun talaga. Kaya nga ituloy yung investigasyon, ipatawag yung inaakusahan, hindi yung maggagawa lang kayo ng kwento dyan, tapos paikot-ikutin nyo yung nagreklamo, hanapan nyo ng mali. Para matapos na, pagharapin mo yung nagreklamo at saka yung taong inirereklamo. Kaya may korte Kaya may korte. Para magkaharapan ng kabilang panig. Pakinggan sa kabilang panig. Para kung sinong nasa gitna na nakikinig sa dalawang panig, sinong pinakamas mabigat, sila yung mabigat na ebidensya laban sa kanya, talo. Gano'n. Abogado ka naman, sir. Ako nga nanonood lang, naintindihan ko. Kayo 'pag kayo pinapanood ko, iba yung naintindihan ko sa inyo, Pumapanig kayo sa kabila, hindi kayo fair. Kaya sabi ko nga dito, dami kong pinakinggan ng mga abogado din, sinasabi nila, mali yung pagkalagay mo diyan. Dapat hindi ikaw linagay diyan dahil isa kang pulitiko, hindi puwede yun. Magiging bias ka sa pananaw mo. Oh, dito, lumabas na, galing sa bibig mo talaga. Ang pag-iimbestiga. Hindi pwede yung general statements na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about Hindi sabi-sabi, sama-sama. Andoon talaga sila. Sa dami-dami nila. Kaya sinasabi mo kanina, hindi pwedeng magsama-sama silang 18. Pero silang lahat na 18, may mga personal knowledge. Dahil bawat isa sa kanila, nakabuhat sila ng malita, nakasama sila. Hindi sinasabi nila, kami lahat ay nagsama-sama sa lahat na nakaganapan. Itong halimbawa na lang, sabihin natin, 100 times silang nag-deliver. Hindi naman sinasabi nila na 100 times silang nagkasama na nag-deliver. Kanya-kanya sila Halimbawa dito nag-deliver na ilang tao. May isang tao. Pero mo yung sinasabi sa isang linggo, 3 beses mag-deliver ng pera.
Tapos may iba-iba silang, may ibang ginagawa. Kaya kasama na rin dito sa mga detalye sa mga trabaho nila para mapatunayan na talagang involved sila doon sa mga movement kung paano nila dinispas, paano nila inipon yung pera, paano nila kinarga. Kaya nga, para malinaw sana sir, patawag mo yung inireklamo na pinangalanan na nila. Bago kayo maghusga na ito pala, pagkatapos halimbawa mapatunayan ninyo na nagsinungaling itong mga maris, o di ikulong ninyo, saka pa ninyo sampahan ng kaso. O anong diferensya? Dito pa lang hanapan niyo ng mali para mahanapan niyo ng kaso, hindi pa napatawag yung kabila, kayo na mismo mag-abogado dun sa irereklamo nila. Ano bang kalaban-laban sa nagreklamo nga yung mga taong irereklamo ikaw pala ang abogado? 'Di yun tama sir. Huwag mong sirain ang institusyon sa ombudsman. Napakatatag yung ombudsman, walang kaibahan sa NBI. Pero ngayon sinisira niyo yung institusyon na yun, eh. Huwag naman sana sir, maawa kayo. Ginawa yun para sa Pilipino, sa lahat. Hindi yun iniserve mo lang sa ilang pulitiko. Hindi yun ginawa ang ombudsman para protect lang sa isang pulitiko. Hindi ginawa ang NBI, para lang pumuwanig sa isang side. Ginawa yun para fair, magamit lahat. Kaya in-establish yung institusyon na yun para magkaroon ng laban ang bawat isa na walang magkalamangan. Pero anong nangyari ngayon? Ginamit ninyo, eh. Weaponize. Anong mapapala ng mga sa sambayanang Pilipino 'pag gano'n? Huwag niyong sirain, sir, maawa kayo. Huwag niyong babastusin. Sabagay ikaw naman nagsabi, sir, bend the law. Ito na ba ang implementation sa sinasabi mo dati na bend the law? Serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed that. Sir, knowing that the information na wait for the documents, paano sila iluhan din Yeah, ano pa rin, we will still ask them about their own personal knowledge. We will ask them about every detail. Kaya nga, huwag nang submit ka na ganyan dito sa amin, panindigan mo kung sasayangin ng oras dapat sa panindigan mo. Ilan naman ang gusto natin mangyari? Is it safe to say, Mag-imbestiga ka para masagot mo yung masagot na yung katanungan mong panindigan nila. Paano panindigan nila 'pag sila lang imbestigahan kayo ang abogado, wala yung taong sinusumbong nila? Para ako magsumbong ako sa'yo, halimbawa ikaw pulis, magsumbong ako sa pulis, "Mister Pulis, hinahabol ako ng itak nitong tao. Gusto akong patayin, kaya dito ako magsumbong sa'yo. Alam ko yung tao, may galit siya sa'kin. Kapitbahay ko yun." Lahat ng detalye na lang. Tapos sasabihin mo, "'Di ba, totoo ba yung sinasabi mo? Bakit ka hinahabol? Baka may kasalanan ka sa kanya." Parang gano'n paano? Paano magkaroon ng hustisya ang nangyari? 'Pag ipatawag mo na, "O sige, sige, para fair tayo, para magkaayos kayo, patawag natin yung reklamo mo. Oh, sabi mo hinabol ka. Ano masabing hinabol ka? O ganito, ganito nangyari." Itong nanghabol, "O bakit mo hinabol siya?" "Hindi ako nanghabol sa kanya, hindi hindi kami nagkita." Para mapatunayan niya ang kanilang mga sinasabi, pagharapin yung dalawa. Yung nangyari kasi sir, kayo nag-abogado sa kabila, wala na, patay na 'to. Kaya mga kababayan, kayo na bahala maghusga. Itong mga pangyayari sa ating lipunan ngayon 'pag ganito ang ating mga opisyalis na itinalaga diyan sa institusyon na ginawa nating gobyerno para naman sana
magbigay ng proteksyon sa atin, sa lipunan at bawat isa sa atin. Pero itong nangyari, dinumihan, sinisira nila. Wala naman tayong kapangyarihan na magtanggal sa kanila dahil ang nag-appoint lang sa kanila, yun lang ang magtanggal. 'Di ba? Tapos ang nag-appoint sa kanya, yun ang pinoproteksyonan nila dahil itong reklamo, umabot, kasama dun sa mga nareklamo nila. Talagang cover na cover talaga, tabon ng tabon talaga para hindi makita. Pero alam na po mga kababayan, alam na ho natin. Hindi naman sinasabi natin na from Duterte tayo, from Marcos tayo. Ito ang katotohanan, ito ang lantaran ngayon nangyari sa ating lipunan kung paano nila binabastos ang ating mga institusyon. Ginagamit nilang batas. May linagay pa sila, bend the law. Okay, tapusin na natin itong panoorin mga kababayan. With your allegations, yung pag-deliver yung maleta during the time. Duterte time definitely isang na-point out sa akin nag-inform sa akin. Saan daw po yung Yung pa rin yun. So, bakit? Saan ba? Sigurado. Somewhere in that also. During ICC. Hindi. Wala pang ICC to. Yung delivery na yun was before June 30, 2022. Yan, uburuan pa natin ang detalye. Pero, minsan kasi, pagka gano'n ang kanilang sistema, talagang, alam mo talaga, wholesale na to eh. Ano talaga wholesale na nangyayari ito parang gano'n. Kung mali-mali ito yung pera. Saan ka pa? Sa panahon na yon daw, before sa 2022, wholesale na daw yon. Anong nangyari ngayon? Yung current administrasyon, ilang bilyon, umabot ng trilyon. Ano ba yon? Retail pa rin yon? Ibig sabihin, wholesale yung nakaraan sa magkano? Ngayon, abot na ng trilyon. Ibig sabihin, lampas pa yung nangyari dati. Tanong natin mga kababayan, matindi ba rin ang cover-up ng korupsyon ng dating administrasyong Duterte? Kayo na bahala maghusga. Sa panahon ni PRRD, marami tayong nakikita mga pagbabago. Marami tayong nakikitang pinagpatuloy na proyekto ng mga dating administrasyon. Marami siyang nagawa. I-compare natin ngayon. Parehas lang natin. 3 by 3 years. Anong nagawa? I-compare na lang natin. May challenge pa rin yun, may COVID pa. Ngayon, may crisis din, global crisis. Dahilan dito sa sigalot dito sa Middle East, apektado ang ating pangkalahatang ekonomiya sa Pilipinas. Mula hasin hanggang sa mga bilihin natin nagsitaasa na. Nagsitaasa na, hindi pa nag-create ng conflict. Lalo na ngayon. Kayo na, marunong humusga, mga kababayan. Kung wholesale ba yung mali-malitang pera ng dating administrasyon, ayon dito sa sinasabi ni Sir Remulla. Kasi marami tayo source. Nanggaling tayo rin eh. Di ba? We came from there. I was a congressman during at that time. Kaya hindi naman ako magtataka kung gano'n nga nangyari. Sir, you mentioned kanina na si Mike Defensor was asked, diba, para ayusin na. Meron na lumapit yan nag-defensor po ako sa picture there. Sige, tanongin niyo siya. Sige. He might want to tell you. Okay.
Sir, gaano kataas itong taong ito? Ano yung figura niya sa politika? Congress, Congressman. member of Congress. Influential, mataas ang posisyon. Ano pa naman yun? Influential. Okay? Hanggang ngayon, sir? Basta, yun na. Sitting pa rin, sir? Incumbent. Basta, dyan lang yun. Dyan lang yun. Malalaman nyo naman yan. You ask my defensor. certain algorithm of calculation. Ibig sabihin po, yung investigation ng filtration natin, focus mo na dun sa identity and natin yung sabi na pinangalanan sa Hindi, ano yan eh. Ang unang-una, bago ka kumilos sa isang affidavit, dapat magtanong ka muna ng tanong tungkol sa affidavit. Kasi dapat ma-ascertain mo muna yung facts eh. Eh, paano ka magtatanong ba? Paano ka mag-iimbestiga ng tao kung balibag yung ano, kung balibag. Ikaw ba ang dapat mag-imbestiga, sir, sa mga affidavit? Ikaw ba rin ang maghusga kung ang affidavit na sinabit nila ay mali o tama? Notaryado naman yung affidavit. Maghanap ka sana, di ba ang trabaho sa ombudsman ay maghanap kayo ng mali sa mga empleyado ng gobyerno na gumagawa ng mga kabulastugan. Yung hanapan nyo na ito, mali talaga yung ginawa ninyo. Pero ito pa lang, itong nagsumbong, hinahanapan ninyo ng mali. Ano bang pakay dito? Walang pinakasimpleng tao, walang pinaka-ordinaryong tao na magawa ng kwento, lalo na dito na binabanggit ang mga pangalan ng mga matataas na posisyon sa ating gobyerno. So dito pa lang, hinubaran mo na yung mga Marines. Sa nakita ko dito mga kababayan, tinanggalan na niya ang kredibilidad dito ng mga Marines. Hindi na niya pinaniwalaan. Kinu-question mo na yung reklamo nila. Notaryado naman. Pwede mo naman ipatawag yung abogado. Ano ba ito notaryo mo dito? Ay, binabayaran ka, napipirsa ka. Tanungin mo lang yung mga mga witnesses. Paano nyo ito na come up itong affidavit nyo? May nag-utos ba sa inyo? May nagpirsa ba sa inyo? Yun lang. Pero hanapan mo ng mali, itong mga nag-akusa, ito na may problema dyan, sir. Ginagawa na nga nila yung contribution nila sa ating lipunan base doon sa panawagan ng ating Pangulo na magsumbong kayo. Kayo na may sumbong. Hindi nyo sinusunod ang panawagan ng Pangulo dahil ba ay kasama siya sa isinusumbong? Yung affidavit eh. Kaya gusto natin, malaman natin na hindi pwedeng balibag tapos tanggapin natin ng hook, line, and sinker lahat. Sa ano pa na nga, sa pagkakataon na 18 yung pumirma sa isang affidavit na mga pangyayari. So, pag mayroon ebidensya na ilalatag sa sobrang dami, ikaw ang mamimili kung ano lang ebidensya ang ipresenta. Ganon. Dami na eh. Ito mga kabayan, overwhelmed sila dito sa mga ebidensya. Dahil sa husgado, may isa o dalawa ang saksi, mapatunayan na may kasalanan. Mabigat na yun. Ito, 18. Tinambakan ang ebidensya. Ibig ba sabihin, sir, sa pagdami-dami, basta marami na ebidensya, hindi mo paniwalaan dahil ikaw nang mamimili kung ano yung ebidensya ang karapat-dapat doon sa isusumbong. Ikaw ang mamimili doon sa mga paratang nila. Hindi naman ikaw ang inireklamo. Dinaladala dyan para matugunan ang kanilang mareklamo. So, ipatawag yung inireklamo sana, wala eh. Kung maabot ng mahigit o halos 3 taon, baka naman maraming magic masyado yun. Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye. Kung sino talaga ang mapapatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit.
Tulad sa anak mo na may magic din, eh. Ilang ano lang, ausil 'to. Kaya dito mga kababayan na yung mga taong magaling magparatang, na yun ang gawain. Para ba yung palahingi, mga taong palahingi, yun ang makunat, ang gano'n. Ito, tandaan niyo yung mga taong seloso, yung mahilig magduda, 'di ba sila yung ginagawa yun, kinakatakutan nila yung mga ginagawa nila. Gumagawa sila ng sarili nilang multo tapos sila ang natatakot. Hindi pwedeng 18 kayo, tapos nagkwentuhan kayo sa may lahat kayo, may pirma ng affidavit. Hindi naman pwedeng, ang affidavit ikwento eh. Dapat yan yung talaga naranasan mo at nasaksihan mo. Ang pag nalagay ng affidavit, pagiging saksi. Kaya nga saksi nga sila, eh, kasama sila. Kasama sila sa pagbuhat ng pera. Kasama sila sa pag-deliver. Ano bang kulang doon? Sa pangyayari. Hindi ito magiging receiver ng chismis sa isang chat group. Hindi pwede yan. Sir, yung pag-summon sa kanila ng ombudsman, kailangan po ba may hawak na sila ng visa nila? Not necessarily, kung gusto nila but we will just ask them questions. Oo. Patanungin sila tungkol sa bawat detalye nun, ng affidavit na yun. So mag-aaral na sila ngayon. Kung gusto nilang talagang aminin lahat, kanila lahat yun, na sila talaga yung nandun sa bawat pagkakataon. Di ba? Kung aakuin nila ang lahat ng pangyayari ito. Sir, kailan po ninyo sila sinabi? Hindi ko alam ang ating sabihin na Na kung kanila, handa nga sila na kaya nga, nagsampa sila ng reklamo dahil handa silang humarap sa reklamo na ginagawa nila. Handa nilang harapin yung mga taong reklamo nila. Ikaw ba lang natakot, sir? Hindi naman sila. Kaya sa sobrang takot ninyo, matunton na tong sinong ulo ng kaguluhan ito, sinong ulo ng kabulastugan ng ginawa ng gobyerno, kayo ay linagay para magdepensa, natamaan na kayo ng takot. Dahil baka palintian kayo dyan. Baka sabihin, linagay kita dyan para maharangan nyo, bakit dumating pa sa akin yun? Itong mga 18 married, sa palagay ko dito mga kabayan, hindi ito nakaramdam ng takot. Ito na sila, natatakot na sila. Alam mo yung takot ka sa lamig, yung maligo ka ba? Tapos walang init na tubig, tapos sobrang na lamig, gusto mo nang maligo, wala ka nang magagawa eh. Isisigaw mo na lang yung labanan mo na lang yung tapang yung ginaw mong nararamdaman. Parang ganito eh, wala ka nang magagawa. Di, puro effort na lang. Kung anong magagawa natin dito, rasuhin natin tong mga hanapan natin 'tong na technical issues itong mga nagsasampa ng reklamo para matakot sila, para hindi na nila itutuloy o re-retract o ang gusto nila dito mga kababayan sa pananaw ko dito, nais nilang i-twist. Hanapan na lang para o sige, para maabsuelto kayo dito gagawa kayo ng affidavit na lahat ng sinasabi niyo ay mali at gawa-gawa lamang. Yun ang pinakamasaklap na mangyayari dito sa mga Marines. Dahil hindi naman natin sila masisisi pag halimbawa nakasalalay na ang buhay ng kanilang mga pamilya, kanilang sarili, kung ano-ano pa naman panggigipit na gagawin sa kanila. Dahil alam mo natin, gobyerno mismo ang kalaban. Sir, we're waiting for your individual
Yun, kasi dinirect namin na ano na magsabit ng individual affidavits. Di ba? Para naman fair. Fairness lang naman yan eh. Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong pananagutan. Okay? Magandang hapon po sa inyo na. Thank you, sir. Happy weekend. So, sir, At hanggang dito lang po, ito po si Redy Bay. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, ating upload ng video. Bye-bye and God bless us all.